sitwasyon dyan sa may bahagi naman ng Masapano sa Maguindanao pa rin, kung saan nga po kanina ay binalikan natin yung lugar na malapit po mismo sa pinag-engkwentrohan ng mga miyembro ng SAF at BIFF at MILF. Katunayan, yung pong mga bahayan sa tabi ng kalsada ay halos sa likuran lamang nila yung mga maisan at medyo may bahagi ng gubat kung saan nga po nagkalaban itong mga otoridad at mga rebelde. At itong nakikita nyo ay National Highway yan patungong Maguindanao, kung saan mas maigpit, kapuna-puna na mas maigpit ngayon ang sinasagawang pag-checkpoint ng mga sundalo. Bawat isa kanina sa nakita namin ay pinabababa po yung mga sakay ng mga truck o di kaya ay mga pribadong sasakyan, maging pampubliko sasakyan para ma-check kung ito bang mga ito ay may mga daladalang armas. Meron pa mga maliliit na dump truck kanina na inaakyat po nila upang makita na kung meron bang nagtatago dito sa mga truck na ito. Kumpara ho kahapon ay mas maigpit ngayon dahil may mga checkpoint na magsanib puwersa pa ang PNP at mga miyembro ng Philippine Army. Kaya ho, isa lamang ito sa mga checkpoint na aming nadaanan kanina. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit kapuna-puna, napupunahuyan ng mga residente doon na bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan dahil sa sunod-sunod na checkpoint. Mula Cotabato hanggang Maguindanao, hindi po bababa sa 5 checkpoint. Meron pang ang lugar dyan na merong mga nakaantabay na mga tangke. Ganito po kahigpit ngayon ang sitwasyon. Normally, kung wala hong ganitong mga insidente, mabibigat na insidente, ay tuloy-tuloy ang biyahe dyan. Pero sa pagkakataong ito ay iniisa-isa ang sakay ng mga truck at iba't ibang mga sasakyan. Ito ho yung kuha kahapon sa retrieval operation ng mga labi ng mga biktima ng SAF dyan sa Maguindanao, particular po sa bayan ng Masapano. Itong highway na ito ay itong naging staging area nila. May 2 hanggang 3 kilometro yung layo niyan mula mismo sa encounter site. At yun hong nangyari dyan ay yung mga residente at ilang miyembro ng MILF ang sinasabi na nag-retrieve mula doon sa field, doon sa lugar na pinangyarihan ng engkwentro at sa mga labi ng mga biktima at dinala po dito sa mga otoridad, sa local police na itinurn over naman sa kanilang mga kasamahan. Kanina nakita rin natin dito na dumating sa Camp Awang itong ilang truck ng Philippine Marines. Bagamat nantabayanan pa rin po natin yung panayam kay Secretary Gasmin kung ano ang gagawin ng mga Marines dito sa Cotabato o ide-deploy ba sila sa Maguindanao. Napag-alaman po natin na itong mga tropa ng Marines na ito ay nagmula sa 6th Marine Landing Battalion na nagmula sa Hulo. At kanina ay may dala-dala pa ho sila na tangke pumasok dito sa kampo. At antabayanan po natin ang panayam kay Secretary Gasmin kung ano po ang paliwanag kung bakit nagkaroon ng augmentation sa Marines na ito. Samantala, yung kaninang nakita nyo, kanina lamang ay mga larawan ng mga labi ng mga biktima. At yung pong ilan nga sa mga ito sa kwento nung isang miyembro ng SAF na nakausap natin kahapon na nakaligtas ay siya po, ilan sa mga miyembrong yan ay pinagbabaril pa kahit patay na at nakahandusay na. At ilan po sa mga larawang yan na kinundi na rin ng mga miyembro ng Special Action Force ay pinost pa sa social media. Pinost pa po sa social media bagay na kinundi na ng PNP Special Action Force. Gaya po ng mga larawan na yan at yung kaninang binanggit na o nakita nyo na may pangalan pa na Ronda Basilan. Isa po yan sa mga kinukondina ng mga nakapost ngayon sa social media. Samantala, patuloy pa rin po nating inantabayanan ang panayam kay Secretary Gasmin. Kaugnay pa rin po ng kung ito ba'y augmentation o i-deploy sa Maguindanao itong mga miyembro ng Philippine Marines na ating nakita kanina. At ito po yung komunidad na binabanggit ko sa inyo
barangay ng Tukan na Lipaw kung saan dahan-dahan po bumabalik ang mga residente. Samantala, narito naman po iba pa mga balita.